Naranasan mo na bang bumili ng kumpanya pagkatapos bumagsak ang presyo kasi nakinig ka sa mga sabi-sabi na aakyat na ang stock na ito? Dito mo mararamdaman yung pinakamasakit pero life-changing realization na hindi ka nag-i-invest pero ang ginagawa mo ay nanghuhula ka lamang. So kung naranasan mo na ito at until today nakikinig ka pa rin sa mga sabi-sabi, itong video na ito ay para sa'yo. Dahil kapag natutunan mo kung paano mag-value ng isang kumpanya using DCF, DDM, and comparables, ay talagang life-changing ito para sa iyong investing journey. So kapag ito'y natutunan mo, para bang nawala yung takot mo sa pag-invest sa market, and also mawawala din yung confusion mo sa market. So once na na-master mo na kung paano mag-value ng isang kumpanya, para ka na mayroong X-ray vision, nakikita mo na kung gaano ka-cheap, ka-expensive, or trap lamang ba ang isang kumpanya. Kaya naman tapusin mo itong video na ito hanggang sa dulo kasi hindi mo na babalikan yung mga dati mong ginagawa once na meron ka na nito. Na kung gusto mo makahanap ng mga dividend-paying stocks, syempre ipopromote ko na ang aking website. So itong website na ito, ako mismo ang gumawa nito. Ito ay dedicated para sa mga long-term investor dito sa PSE. Okay, so ang gagawin mo lamang, pwede mo puntahan itong dividend and click mo lamang itong icon na ito. And dito makikita mo yung mga companies na talaga nagbibigay ng dividendo not only for 5 years, 10 years, but also dekada na ang binibilang. Example natin, ang Ayala Corporation, isa sa mga sikat na conglomerate dito sa ating bansa. So, consecutive siya nagbibigay ng dividend. So, for 34 years, until today, consistent siya nagbibigay ng dividendo. Ito namang Far Eastern University ng FEU, kilala ito sa pagbibigay ng magandang dividendo sa kanyang mga shareholders din. And makikita natin dito for 34 years din, consecutive siyang nagbibigay ng dividend. And makikita natin dito na talagang marami pa mga stocks ang nagbibigay ng dividend ng walang palya sa kanyang mga shareholders. And kung gusto mo naman ng malalimang research dito sa kumpanya para makita mo ang mga dividend information nito, pwede mo itong pindutin. Important reminders lamang sa mga dividend stocks. Most of these companies are the same companies that control yung mga essential services like kuryente, tubig, groceries. As a customer, obligado tayo magbayad every month ng mga bills natin or mga essentials natin. Kung hindi, mapuputulan tayo or hindi tayo makakakain. Habang ang mayayaman ay kumokolekta every month ng dividends as an investor. Hindi ba parang ironic tignan habang tayo mga ordinaryong Pinoy ay nagbabayad ng bills, ang mga mayayaman ay nangongolekta ng mga dividends. Ngayon tatanungin kita, saang side mo mas gusto? Dito or dito? Karamihan ng mga Pilipino pumapasok sa stock market, ang dala-dala lamang nila ay si Batman. Bahala na si Batman. At walang information sa mga pinapasukan nila ng kumpanya. So yung iba sa atin pumasok sa stock market because nakita lamang natin sa tips sa TikTok, sa YouTube, and iba pang social networking community na mayroong groups about investing. So kung ganito yung sitwasyon mo at akala mo na yung stock price mismo ng kumpanya ay ito na yung value ng stock na nakikita mo. Pero ito yung katotohanan na hindi sinasabi ng karamihan. Karamihan sa atin nagpa-participate sa stock market ay hindi man lamang natin masagot ang pinaka-importanting question na ito. Ano nga ba talaga ang presyo ng stock na pinili mo? Kasi kung hindi mo alam ang tunay na value ng isang kumpanya, paano mo malalaman at paano mo madidistinguish kung nakuha mo ba ito sa bargain na presyo? Or worse, baka ikaw may scam sa pamamagitan ng pag-hype doon sa mga stocks na mga binibili mo. Guys, tatanungin ko kayo na seryoso. Nakabili ka na ba ng isang kumpanya? For example, bumili ka sa presyo 100 pesos, biglang bumagsak ng 80, 70, 60. We all have this. Even ako, naranasan ko yan. And until today, nararanasan ko yan. But ito yung pinaka-uncomfortable truth na hindi sinasabi ng karamihan. Kaya ka nagpapanay sa mga binibili mong kumpanya kasi hindi mo alam kung ano yung tunay na presyo ng kumpanya or ng isang stock na napili mo. Ngayon guys, imagine na lamang natin ito. Kunyari ang worth ng iyong tinitirahan na bahay ngayon ay nasa 2 million pesos. At nakuha mo lamang ito sa 1.4 million pesos. Ngayon, kapag bumagsak ang merkado at meron nag-offer sa iyo ng mga tao, bibilhin yung bahay mo ng 1.6 million pesos. Ang tanong ko sa iyo, papayag ka ba? Syempre hindi kasi alam mo yung worth ng bahay mo, 2 million pesos. Pero bakit sa stocks? Kasi ang karamihan sa atin, ang tingin sa stock market ay parang lotto numbers. And that's why emotions destroy your portfolios.
Now let's be honest sa ating mga sarili. Mga ilang times mo na ba sinasabi, bakit bumagsak yung presyo ng stock ko? Pero ang pinaka-real question na dapat mong tandaan, yung stock ba na binili ko ay ganun pa rin ang presyo? Sa mga mahilig na magbasa ng investing books or manood ng mga YouTube videos, I'm sure kilala nyo na ito, si Warren Buffett. Lagi niya sinasabi, price is what you pay, value is what you get. Sa sentence na ito, sineseparate na agad yung mga tao na nagagamble lamang and also yung mga tunay talaga nag-invest sa stock market. And kapag alam mo na kung paano mag-value ng isang kumpanya, nagkakaroon tayo ng clarity. Alam mo na agad kung nasa discount ba yung stock na napipili mo, alam mo na kung overpriced ba yung kumpanya, and also nagkakaroon ka ng confidence sa pagbili ng mga stocks. And also, isa sa pinaka-importante, malalaman mo din kung kailan ka aalis sa mga investment mo because of valuation na malalaman mo today. So imagine kung naghanap ka ng kumpanya, malalaman mo na agad kung ano yung tunay na value ng isang stock na tinitignan mo. For example, Jollibee Foods Corporation, pag tinignan mo, okay, ano pala to? 20% above the fair value of a stock. Ibig sabihin, nasa overvalue pala ang kumpanyang ito. And for example, pupunta ka sa mga stocks na bumabagsak yung presyo. And for example, nakita mo yung PLDT. Nakita mo na maganda yung dividends, maganda naman yung growth ng company, and nakita mo na undervalued. So dito nagkakaroon ka na ng clarity. So kung ganito ka na mag-isip, you are not reacting doon sa market, but you are controlling your decision based on your valuation. Now, sa stock market, maraming valuation method na pwede mong gamitin para ma-determine yung fair value ng isang kumpanya. Ang bibigyan natin ng focus ay ang DCF, ang Discounted Cash Flow Method. Now, disclaimer lamang, itong valuation method na gagamitin natin ay ginagamit lamang ito sa mga company na stable and predictable talaga yung kanilang cash flows. Kung gusto mong i-master ang DCF, kailangan mong malaman ng malinaw ang ibig sabihin ng cash flow. Kasi think of it this way, ang revenue, ito yung ini-expect ng kumpanya na marireceive, yung income, ito yung sinusulat sa papel, and ang cash flow naman, ito yung ginagamit ng kumpanya para sa pang-expand sa business, pangbayad sa kanilang mga utang, pangbili ng mga equipment, and also sa pagbibigay ng dividendo. So in short, ang cash flow ay para itong take-home pay mo. So kumbaga sa atin as an empleyado, pwedeng malaki ang ating salary on paper pero malaki din pala yung ating ginagastos kaya maliit lamang ang ating take home. Now, tatanungin kita, bakit sobrang importante ng cash flow kesa sa profit? Kasi guys, kung mapapansin nyo, kapag tayo nakapag-research na ng mga kumpanya sa stock market, minsan nakakapag-report sila ng matataas na profit pero walang cash flow or minsan negative pa nga ang kanilang cash flow. So ito yung mga kumpanya na maganda tignan sa papel pero hirap silang magbayad sa kanilang mga loans and sa kanilang mga supplier. So ang hinahanap natin ay yung mga kumpanya na kahit mababa lamang yung profit pero strong naman na kanilang cash flow. And also lalong mas maganda kapag mas mataas na yung profit, mas mataas pa ang kanilang cash flow. Mas very attractive ito. Kasi isa lamang ang pinapakita niyan, mahusay sila sa collection, timing, and also operations. Aminin mo natin sa hindi, tayo mga investor gustong-gusto natin ng cash. Ayaw natin na maganda lamang on paper. And that is why yung DCF ay talaga nagpo-focus sa free cash flow. Now para magkaroon tayo ng malalim na foundation sa DCF, kailangan mo munang malaman yung 3 kind of cash flow. Number 1 ay ang cash flow from operations. Number 2 ay ang cash flow from investing. And number 3 ay ang cash flow from financing. Okay, so umpisahan natin sa cash flow from operation. Ito yung income from actual business. Isa din ito sa pinaka-importante kasi dito mo malalaman kung healthy ba ang kumpanya or productive ba ang stock na napipili mo. Okay, so for example, si Jollibee ay nagbebenta ng Chicken Joy. And kapag nakokollect na agad yung payment, ito yung tinatawag natin na cash from operating activities. Now, pag-usapan natin itong pangalawa, ang cash from investing. So ito yung pera na ginagamit para sa kanilang long-term growth. So usually ito ay negative. And that's okay kasi ito ay ginagamit nila para sa pag-expand ng kanilang mga
business o kanilang operations. Usually, ito ay binibili nila ng kanilang mga equipment or magpapatayo sila ng mga new stores, building, or mag-a-acquire sila ng another business. Kumbaga sa tao, kapag tayo nag-upgrade ng tools, so usually, kapag nag-upgrade tayo ng tools, ano nangyayari, di ba? Napapabilis yung ating productivity. And dahil sa pagpapabilis ng ating productivity, mas marami tayong nagagawa. Kapag mas marami nagagawa, mas malaki yung kita na kukuha natin. So kaya, ganun din sa cash flow from investing activities. Now, pag-usapan natin tong pangatlo, itong cash flow from financing. Now, ito naman ay medyo tricky para sa karamihan. Pero ipapaliwanag natin ito ng mas maintindihan ng karamihan. So, ito yung pera na lumalabas at pumapasok na nagmumula sa capital ng kumpanya. So, dito pwedeng positive or negative yung makikita mong numbers. So, ngayon ang tanong, paano nga ba nagkakaroon ng negative at positive yan? So, ganito lamang yan. So, for example, ang kumpanya ay nangutang. So, ibig sabihin, nagkaroon sila ng lumaki ang kanilang capital. In short, ang mailalagay dyan ay positive kasi mayroong pera na pumasok. Now, kapag nagbayad ka naman ng utang, ito ay negative kasi may perang lumabas. Okay? Now, kapag nag-issue ka naman ng shares, ang nailalagay mo dito ay positive kasi nga nag-issue ka ng shares, meron na naman perang pumasok sa'yo. So, kapag nagbibigay naman ng dividendo, usually ito ay negative sa cash flow from financing activities. Negative yan kasi naglabas ka ng pera gamit sa iyong cash flow. So now, I hope clear tayo dyan sa pinaka-foundation natin kasi para mas maintindihan talaga natin itong DCF. Now, puntahan natin yung pinaka-start talaga ng DCF, ang free cash flow. Ang ibig lamang sabihin nito, ito yung pera na natira after the expenses plus yung investment sa kanilang operations. So in short, sa lahat ng kinita mo, ito na yung pwede mo na agad gastusin ora mismo. Pwede mong ipang-expand, pang-upgrade sa business, pang-bayad sa dividendo, or pang-improve doon sa business natin. So ito yung sinasabi ng free cash flow. So ngayon ang tanong, Renz, bakit importante ang free cash flow? kasi dito malalaman mo na agad kung gaano kalaki yung pera na pwede niya nang gamitin ora mismo. Pangalawa, malalaman mo dito kung gaano ka-sustainable yung growth na gagawin ng business. Pangatlo, malalaman mo rin kung ano talaga yung worth ng kumpanya. So sa DCF, ginagamit natin ang free cash flow para malaman natin yung future all free cash flow ng kumpanya, pero ang gagawin ay i-discount natin ito today para malaman ang value ng isang kumpanya. Now, ngayon pa lang nagigas na kita na medyo malabo pa ito, pero ipapaliwanag ko ito ng mas maintindihan mo. Kunyari, ikaw ay may-ari ng sari-sari store at kumikita ka ng 10,000 pesos a month. Pero nang binayaran mo na ang iyong supplier, bumili ka ng bagong inventory, nagbayad ka ng iyong ilaw, meron kang ni-repair sa iyong business, pagkatapos ng lahat-lahat ng gastos, ang natira na lamang sa iyo ay 3,000 pesos. Now, itong 3,000 pesos sa iyong sari-sari store na natira, ito ang tinatawag natin na free cash flow. So in short, kung bibilin ko ang iyong sari-sari store, hindi ako titingin doon sa 10,000 pesos na kinikita mo. Titingin ako doon sa 3,000 pesos na natitira sa'yo at doon ko ibabase kung magkano yung worth ng iyong sari-sari store. So guys, itong method na ito ay ginagamit ko talaga kapag ako ay talagang bumibili ng mga literal na business. Kung feeling mo ngayon medyo complicated itong situation na to, huwag kang mag-alala kasi gagawa natin ng paraan para mas maiintindihan mo. So yung pinaka-core idea nito, yung pera today ay much greater than yung worth in the future. So ngayon ang tanong bakit? So for example, kung bibigyan kita ng 1,000 pesos today, pwede mo na itong ipang-invest at mag-earn ng interest. Probably magkaroon ka ng 1,100 pesos na yan. Na kung sa scenario naman na ito, kung bibigyan kita ng 1,000 pesos next year, you lose the opportunity na ma-grow ito ngayong taon mismo. Kung ibig sabihin, yung 1,000 next year na ibibigay sa'yo ay less na yung worth nito today. So in short, kapag ina-adjust natin yung future value ng isang pera ngayong araw mismo, ito ay tinatawag na discounting. Para ma-discount natin yung future cash flow ng mga nire-research natin, kailangan natin itong tawagin na discount rate. Yung rate na ito, ang nire-represent lamang nito
ay kung gaano ka-risky yung business. Pangalawa ay ano yung acceptable rate of return na ina-expect ng mga investor. Pangatlo ay ano nga ba yung opportunity cost sa isang stock na nire-research natin. So sa madaling salita, kapag medyo riskier ang business na nire-research mo or wala ka masyadong confidence, kailangan mong taasan yung discount rate. Pag alam mo naman na stable ang company and maganda ang cash flow naman nito, pwede mo babaan ang kanyang discount rate. So para makuha natin yung present value, kailangan natin itong formula na ito. Ang ibig lamang sabihin nito, kung hahatiin natin yung future cash flow ng kumpanya, kailangan natin itong i-divide sa kanyang time and also yung mga risk na nakapaloob dito. So ngayon ang tanong, bakit importante ang discounting? So kung titignan mo yung history ng stocks na mga nire-research mo, yung kanilang free cash flow ay iba-iba. So ganun din sa future niyan, pure sure iba-iba yan. Hindi yan pwede next year ang kanyang free cash flow 1,000. The next coming 5 years ang kanyang free cash flow 1,000 din. The next coming 10 years ang kanyang free cash flow 1,000 din. Hindi ganon. So sa pamamagitan ng DCF or discounting ay kino-convert natin yung future cash flow para makuha natin yung present value today. So kumbaga parang kino-compare natin ito apples to apples. Kung ang discounting ay math part ng DCF, ang forecasting naman, ito naman ang thinking part ng DCF. At dito din magsisimula ang skill mo sa investor. Kasi bago mo makompute ang tunay na value ng stock, kailangan mo munang masagot ang simple question na ito. Gaano kalaki yung cash na mapoproduce ng isang business in the future? At ito ang binavalue natin. Now, gumagana lamang ang DCF kapag maayos ang forecast mo sa cash flow. Now, ang pinakatanong ngayon, bakit napakahalaga ng forecasting? Kasi dito ina-assume natin na magkukontinue yung kanilang operation and ina-assume din natin na gaganda yung kanilang cash flow and maliban doon makakapag-generate sila ng cash every year. Kaya naman hindi applicable dito yung mga random numbers lamang pagdating sa cash flow na bahala na si Batman kung ano ilalagay mo. So kailangan mong i-estimate yung real business data mismo ng kumpanya. Now, ang pinaka-note sa section na ito, kailangan sa forecasting na dapat realistic yung makukuha mong forecast. Hindi yung optimist and hindi rin yung pessimist. So mayroon akong bibigay sa inyo ng 3 paraan para i-forecast yung cash flow. So number 1, kailangan mo lamang hanapin yung historical average growth method na tinatawag natin. Ito yung pinaka-basic kasi kailangan mo lamang hanapin free cash flow ng kumpanya at i-average mo lamang yan and that's it. And makukuha mo na rin yung growth ng company. So kung nakuha mo na yung average growth ng kumpanya, so you can basically assume na ang company nito ay kaya mag-grow ng 8 to 10% annually. Itong method na ito ay applicable para sa mga mature industry and stable business. Hindi lamang yon predictable na kanilang industriya. So number 2, ito yung driver-based forecasting. Ito yung medyo advanced and medyo accurate na forecast. Kasi dito gagamitin mo yung revenue growth, operating margin growth, efficiency ng company, gamitin mo rin dito yung capital expenditure ng kumpanya and also yung mga pagbabago sa kanyang working capital. And then pwede mo ito ma-convert sa free cash flow. So sa madaling salita, parang dinadrive mo yung free cash flow doon mismo sa kanilang operations. So for example, kung si SM ay nag-grow ang kanyang revenue ng 8% at kaya niyang ma-stable yung kanyang margin and ma-maintain niya yung pace ng kanyang capex and yung kanyang growth, so kaya niyang mag-grow ng 7 to 9%. So usually ito ay ginagamit ng mga professional investors talaga. So number 3 ay yung scenario forecasting. So dito kailangan mong mag-build ng bull and bear case scenario, no? And also yung conservative growth ng kumpanya. So usually ito ay ginagamit para sa mga cyclical industry or cyclical stocks. And also ginagamit din ito para sa mga stocks na medyo matataas yung risk. So ang pinakatanong ngayon, how many years should you forecast, no, para sa DCF? So usually So ngayon ang tanong, kung kaya naman mag-grow ng kumpanya ng matagal na panahon, bakit hindi forever yung ating kuning forecast? So usually kapag nagpipredict tayo ng more than 10 years, nagkakaroon tayo ng too much speculation doon sa ating forecast. So kaya naman sa DCF, after 10 years gumagawa na agad tayo ng terminal value para ma-separate natin yung ating long-term forecast.
But again, yung pinaka-core forecast ng DCF ay nasa 5 to 10 years. Ito yung pinaka-sweet spot talaga ng DCF. Ngayon guys, dito sa DCF, alam mo ba na ang terminal value, ito ay nagkukonsume talaga ng 50 to 70% sa DCF. So napaka-importante din talaga nito. Kasi number 1, yung mga stable companies usually naglalast dyan more than decades. Number 2, mapapansin mo, halos every year talaga nag-expand itong mga business na ito. Usually, yung mga matitibay talaga na kumpanya. Number 3 ay nakakapag-grow sila ng dahan-dahan beyond 10 years. So kung titignan mo na lamang yung mga companies na build for generations, for example, Meralco, Maynilad, Ayala, SM, Sulu. So talagang itong mga company ito ay talagang mga bigatin na hindi basta-basta mawawipe out o matatanggal sa Philippine Stock Exchange. So ang ibig sabihin nito, ang value nila ay nakadepende sa kanilang long-term cash creation. Ngayon, para hindi natin ito manu-manuhin gawin, so ngayon ang ginawa ko para mas mabilis itong video ay nag-create na tayo ng Excel sheet para mabilis nating makompute yung intrinsic value ng mga kumpanya dito sa ating bansa. And also itong Excel sheet, kung gusto nyo hingin ito, pwede nyo itong makuha sa akin. And also mga dinagdag na rin tayo para mas mabilis pa ang pag-compute nyo ng intrinsic value ng mga stocks dito sa PSE. Ang unang steps ay lagyan natin itong historical free cash flow ng kumpanya. So example natin dito ay ang company LTG. So ang tanong, saan nga ba ito natin mahanap? So kung ikaw ay naka-subscribe na sa ating website, ay makikita mo na agad siya dito. So nasa baba lamang yan, ayan, free cash flow. So makikita mo dito, ang 2024 free cash flow nasa 48, yung 2020 ay nasa 92 billion pesos. So ngayon naman, kung wala ka pang account sa ating website, pwede mo naman gamitin ang ibang website, for example, MSN Money. So gawin mo lamang, search mo lamang sa Google, MSN Money, yung ticker symbol, LTG, lalabas agad itong information nito. Click mo lamang and magpapakita na ito. Okay? So dito, ang i-click mo ay financials, and then make sure na naka-cash flow ka and annual. And then scroll down mo lang pababa, ito makikita mo na yung 2024 hanggang 2020. Copy mo lamang yan, yung 5 years na data na kanyang free cash flow. Make sure na yung galawin mo lamang dito sa ating Excel sheet ay itong mga yellow, no? Yung yellow lang ilalagyan mo ng information or data. So, susunod natin gagawin ay ang perpetual growth rate. Kung paano naman makuha yung data dito sa perpetual growth rate, meron akong video na ginawa dyan, click nyo na lang yan. Tinignan ko yung average inflation rate ng Pilipinas na nasa 3.2% in 2024. And also tinignan ko rin yung GDP average natin na nasa 4.9%. So, ngayon, kung ang perpetual growth rate mo ay more than doon sa average GDP growth na nasa 4.9, sabihin natin, ang nilagay mo ay nasa 6%. So, ibig sabihin, lagi niya na-outpace yung growth ng ekonomiya natin forever, which is hindi ganon. Hindi dapat ganon, no? So, kailangan natin maging realistic. So, mas maganda doon sa nakita nating data, ang average inflation ay nasa 3.2 and also yung GDP ay nasa 4.9, mas maganda na ilagay natin ay 2.5% lamang para mas safe tayo. Ngayon naman, dito sa discount rate, ito yung isa sa pinakamahirap i-compute, no? Yung WACC. No? So, ang hirap talaga nito i-compute, and meron nga tayong formula dito kung gusto mong gamitin. So, mamaya kapag binigay ko ito sa'yo, so ito yung formula para makompute lamang yung WACC. Tignan mo kung gaano karami yan. Okay? Kaya naman ang ginawa ko ay kinumpute ko na yung WACC ng mga stocks dito sa ating bansa para sa'yo. Para mas mabilis mo maintindihan ang DCF. Kasi kapag gagawin mo pa yan ng sobrang dami, talagang panghihinaan ka ng loob at tatamarin ka. So kaya naman create ko na itong ating information dito. Makikita mo na agad dito yung mga WACC ng mga kumpanya dito sa ating bansa. Okay? So for example, dito sa LTG, yung WACC na nakuha natin ay nasa 9.38%. Okay? So hindi natin ito explain kasi na-explain na rin naman natin itong mga data na naandito. So susunod natin kukunin ay ang total cash ng kumpanya.
So ito, nakukuha lamang ito, no, sa katulad pa rin sa MSN Money, pwede mo rin makuha ito. So para mas mabilis, pupuntahan ko na lang ang aking website para matignan natin ito. So dito, yung cash ng kumpanya today ay nasa 246 billion pesos. Okay, so ilalagay lamang natin ito. Now, yung total debt ng kumpanya, hahanapin din ulit natin ito. So dito sa ating website, nandiyan agad yan. Yung total debt ay nasa 45.57 billion pesos. So, ilagay lang natin yan. Now, susunod natin hahanapin ay ang shares outstanding ng kumpanya. So, dito sa ating website, nandiyan na rin yan. So, today, meron siyang 10.82 billion shares na outstanding. So, ngayon guys, pagkalagay mo ng shares outstanding, mayroon ka na agad makikita ang intrinsic value. So, dito, based sa na-compute natin na information or financial data ng kumpanya, meron siyang intrinsic value na nasa 18.59 pesos per share. Ngayon ang tanong, ano nga bang presyo today ng LTG? Dito sa MSN Money, ang kanyang current share price ay nasa 14.42. And dito sa ating PSE Warrior website, ang kanyang share price din ay nasa 14.42. So, ilalagay lamang natin dito ay 14.42. So, dito nagkaroon na ng laman. Ang upside potential pa rin pala ng LTG ay nasa 28.92%. So, based ito sa 30% margin of safety na nilagay natin dito. Now, itong margin of safety, ito ay isang judgment situation na kung saan it's up to you no, kung gaano ka confident doon sa kumpanya na nire-research mo. So, sabihin, kapag medyo risky yung investment na papasukan mo or medyo high risk, medyo taasan mo yung margin of safety para yung error sa pag-compute or yung buffer mo ay mas malaki. Mas mababawasan yung risk mo, no, kapag nag-i-invest ka. Ngayon naman, kung medyo stable naman ang company, kumbaga, yung kumpanya ay naka-build for long-term or generational company, mas okay na ilagay mo lang sa 30%. Which in this case, sa LTG, ay nilagay natin ito sa 30% lamang. Sa pag-compute mo ng intrinsic value, makikita mo na agad kung undervalued or overvalued ang kumpanya. And sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng malaking conviction na ay, ano yan, undervalued kasi kinumpute ko yung intrinsic value. Ay overvalued yan kasi mas malaki ang kanyang share price kaysa sa kanyang intrinsic value. So dito, sa pag-compute mo ng intrinsic value, nagkakaroon ka ng matibay na konklusyon, matibay na pundasyon sa pag-invest sa ating stock market. So guys, kung gusto mong gamitin ang aking website na Create, click mo lamang yung description natin sa baba or yung comment section natin na andyan yung link para ma-direct ka agad. And kung hindi naman, okay lang naman kung hindi mo gamitin, no problem. And guys, hopefully, itong video natin makatulong sa'yo para sa yung investing journey. And this is Pessi Warrior guys na nagpapaalala, invest wisely, and see you at the side.